thank you so much sa inyong lahat. At sa mga yung nga po no na naging matigas na ang puso sa Team Brooks, ay okay lang po 'yan. No, yung mga dating nagmamahal sa atin ay ngayon ay puro hate yung natatanggap nating komento, eh okay lang po yan. Hindi po namin kayo dinidelete, hindi po namin kayo binablock, hindi po. Dahil kilala naman po namin kayo at nakasama po namin kayo ng 11 months at mahal pa rin namin kayo. Kahit na binabash nyo po kami, okay lang po yan. Wala po tayong masasabi dyan dahil naintindihan po namin ang nararamdaman nyo po. Ang tanging panalangin ko na lang po ngayon ay dumating po yung panahon na maintindihan nyo rin po kami. No? Maghilom kung ano man po yung sugat na naidulot namin sa inyo, ay sana po ay maghilom at muli no, na maintindihan niyo po yung sitwasyon namin. Katulad ng sabi nga ni Rhea sa live niya nung nakarang araw, trabaho lang po, walang personalan. No? Huwag niyo po kami masyadong personalin. Kami lang naman po dito sa Dait ay nagtatrabaho lang din. At inayos din naman namin yung trabaho namin. Bilang nakiki-community lang naman tayo sa Kalingap, sumusunod po tayo sa rules. Sumusunod po tayo sa programa ni Kuya Bal. Sumusunod po tayo sa bawat inuutos po sa atin ng ating founder. Hindi po kami nagmamagaling dito. Hindi po kami nagsisinungaling dito. Hindi po kami nagtatago ng katotohanan dito. Followers lang po kami. Followers lang po kami. Again, uulitin ko doon sa nagsabi sa amin ng sino nga ba kami. Sino nga ba kami? Followers lang kami. Good followers lang kami. Ayan, isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon at gabi po sa ating lahat. Saan man po kayong sulok ng mundo naroroon. Ito po muli ang inyong abang lingkod, Lordy TV. At ngayong araw nga po na to, ngayong araw po ng Lunes, ay gagawa po tayo ng isang reaction video na sagot po natin no, sa mga isyung naglalabasan. At bibigyan ko po ng clarification no, yung mga bagay na mga nasasangkot ang ating pangalan. At ngayon nga ay pati ang pangalan ng ating asawa ay nabanggit na rin. No? Ang pangalan ni Red Noveno ay talagang nabanggit na no? At naisasali na. No? Naisali na po dito sa mga isyong kaganapan po ngayon dito. So ngayon po ako po ay magbibigay lamang ng mga clarifications. No? At syempre no, mahirap naman yung hindi tayo nagsasalita, tayo po ay masyado nang napupulaan at nadja-judge no dito sa mundo po ng social media no, lalo na po dito sa ating community na kinabibilangan. No, so may mga pointers lang po ako. May mga pointers lang po ako na bibigyan ng clarification regarding po dito sa aking paggagawa po ng reaction ngayong araw po na to. So, unang-una po, bigyan natin ng clarification yung mga lumalabas po na mga malicious accusation at mga speculation lang naman po no, tungkol po dito sa Team Brooks, no, dito sa Team Brooks, especially sa atin, kay Kuya Brooks, at yan nga, no, ngayon ay nadamay na po no, si Red Noveno. So, ang sa akin lang naman po, maging patas lang po tayo, no, maging patas po tayo na wag po nating gawin na parang tayo po ay masyadong pinapasama na, no? Masamang-masama na po tayo sa mata ng mga viewers, sa mata ng mga Kalingap community, no? At dahil yan po nga ay ginawa nyo na, no? Ginawa nyo ng kapital ang galit ng mga Danjoynatics. Para syempre nga naman, no, mas lalong magalit sa amin. Dahil kami naman talaga ang nababaksakan ng sisi. Bukod syempre kay Boss D, no? Na talaga namang since day one ay talaga namang pinagtanggol natin at alam natin kasi na wala naman siyang ginawang pagkakamali. Yun lamang ang nagawa niya. Kung sa inyong nga pong tingin ay pagkakamali, ano po yun? Personal na bagay na po, no? Personal po niya yun at hindi na po natin pangihimasukan yun. May mga kasamahan po kasi tayo na ito na nga ginawa ng kapital ang galit ng mga Danjoynatics para lalo nga namang magalit itong mga viewers sa atin, no? Kay Dan at sa amin. No, ang lang po ay imbis na kayo po ang maging pacifier para maging balanse po no ang lahat ng mga gulong nangyayari dito, ang mga issue no, mga kapwa pa po natin no, mga kapwa pa po natin Kalingap reactors ang talaga ng mga masyadong ginagawa na talagang kapital itong galit sa atin ng mga Danjoynatics. Again, paulit-ulit na po kami humingi ng dispensa, paulit-ulit na po kaming nanghingi no, ng apology, nag-sorry. Even Kalingap Dan, sorry na po. Even Kalingap Rab, nagsalita na po. Even Kuya Bal, even Nanay Imelda, nagsalita na rin po. Even Joy, nagsalita na rin po. Pero mukhang hindi po. No, hindi po nila
tinatanggap ang lahat ng mga eksplanasyon o lahat ng mga sinabi ng aking mga nabanggit na pangalan. Kasi nakasarado ang kanilang mga utak at hindi naman po natin sila masisisi dahil nga sabi nga nila ay nasaktan sila. Pero bakit nga ba hanggang ngayon ang tagal na hindi pa rin humuhupa ang kanilang mga galit? Ito na nga po, no? Ang dahilan ay may mga kasamahan po tayo na ginawa ng kapital talaga ang galit ng Danjoynatics. Mawalang galang na po sa ating mga Danjoynatics, mahal po namin kayo. Sa 11 months na tayo po ay nagkasama-sama, tayo po ay nagmahalan at naging masaya po tayo. Yun na lang din po yung aming tinetreasure, yung pagkasama po ng Danjoynatics. Dahil nga ito naman po ay naging kasama natin ng 11 months. So ngayon, ano pa yung mga ibang issue na pinapalabas nila? Unang-una, no, i-ano na natin, i-direct to the point na natin. Yung mga kasamahan po natin dito, hindi naman po lahat, meron lang manghilan-ngilan, no? At ito nga po ay yung sinasabi nito ni Sangkay. No, papangalanan ko na po. Ang sinasabi ni Sangkay na kami daw po ang advisor ni Kuya Brooks. Paano mo nasabi, Sangkay, na kami ang advisor ni Kuya Brooks? Ito ba ay isang speculation mo na naman? Isang theory? Lagi kasi ang content mo is all about theory. No, yung haka-haka, kuro-kuro. No, walang hard evidence. Puro opinion mo lang. Pero ang masakit, yung opinion mo ay nakakasakit. Hindi mo alam, ikaw ay nakakapanira ng kapwa mo. Hindi na lang kapwa mo kalingap. Kapwa tao na lang. Nakakapanakit ka ng iyong kapwa tao. Dahil sa mga theory mo, sa mga speculations mo, sa mga opinions mo na hindi tama. Sa mga haka-haka, kuro-kuro mo na hindi tama. Gawa-gawang istorya, in short. Para makapanira ng kapwa. Ang sa amin lamang dito ay sana, no, hindi ka naman namin inaalisan ng karapatan na gumawa ng content. Dahil trabaho mo yan, bilang reactor. Gumawa ka ng content mo, pero ayusin mo. Huwag lagi may sinisira kang tao. Yung sa isang nagtatanggol sa'yo, kaibigan man siya na nating matuturing, pero parang hindi maganda, dahil ang pinapalabas niya ay si Red Noveno lang ang namersonal. Ang mga lumabas sa bibig ni Red Noveno ay hindi pa may personal yun. Yun ay isang impulse ng tao pag galit. Yung tendency kasi kapag galit ka, ay may mga, sabihin na nating mga words, expression, no? Hindi naman minura directly. Even kami naman, namumura kami ni Lola. Nasasabihan din ako ng tarantada. Kung ano-ano pa. At hindi naman talaga direct na talagang mura na PI ang sinabi. Ang sinasabi lang naman ay sira ulo, di ba? Kasi sino nga naman ang matutuwa kung sasabihin mong hindi personal yung atake ni Sangkay? Sino po ang matutuwa na pagbibintangan ng isang taong nananahimik na nasabihang walang laman ang utak? Kumbaga bobo, paulit-ulit na sinasabi, mga walang laman ang utak, hindi marunong mag-isip. Ang taong nananahimik na binigyan mo ng masamang kahulugan ang kanyang pananahimik, ay siyempre kahit papano ay magbe-burst out yan. No? Maglalabas din ng sama ng loob. Hindi nga lang siya ganoon ka-expressive, no? Yung sa gusto nyong hinihintay yung mga words. No? Yun lang yung kanyang kayang express sa galit niya. Diba? Pero kinontain naman niya yung sarili niya at ibinigay niya sa akin yung kanyang live. Narinig nyo naman po, diba? Sabi niya, Mi, ikaw na ang humarap dito, baka kung ano pa masabi ko. So, kinontrol pa rin niya yung sarili niya. At hindi mo pinakita, madam, yung aking paliwanag doon. Hindi mo pinanood sa mga taong viewers mo, sa mga viewers mo, yung magandang paliwanag ko kung bakit nakapagsalita ng ganon si Red Noveno. Ang pinalabas mo lang talaga ay yung sinabi niya, no, na sa tingin mo ay below the belt at personal. Pero hindi mo nakita yung paliwanag ko sa bandang dulo. Hindi mo rin pinanood. Mas nag-focus ka sa kaibigan mo at pinagtanggol mo na hindi personal ang mga atake niya. Paano masasabi mong hindi personal? Yung tawagin tayong bobo, walang laman ng utak, gustong pabaksakin si Kuya Brooks. Puro kami kapalpakan, kaya kami tinanggal sa Kalingap dahil kami ay gumawa ng against the rules. Pinaliwanag ko na po yan, bakit kami natanggal sa Kalingap ni Red Noveno. Hindi po against the rules yung ginawa ko. In fact, ako po ay nag-facilitate lang.
ng tulong na gustong ibigay sa isang naging beneficiary ng Kalingap. Hindi po naman against the rules yun. No? Nagawan na lang ng rules during that time na bawal makipag-collab sa hindi mga Kalingap. Tinanggap ko naman po yun na maluwag sa aking dibdib. At wala tayong sinabing against sa Kalingap. At ang pagkatanggal naman po ni Red Noveno, FYI, sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Sangkay, naging inactive siya sa Kalingap. Wala siyang binayolate na rules. Yung pagiging inactive ng pagtanggal sa kanila, 5 silang tinanggal nun dahil mga inactive na nga sila. Yung tamang kwento lang ang ikwento natin. Huwag po nating palalain, huwag po nating bigyan ng malisya ang kwentong totoo. Kasi pag nilagyan nyo po yan ng negative impact, talagang ang dating yan, masamang masama tayo, di ba? Lalo na yun yung gustong palabasin ni Sangkay na masama kami. So, hindi ba pamimersonal yun na ang isang taong nananahimik ay papalabasin mong masama? Tatawagin mong bobo? Tatawagin mong walang laman ng utak? Pagbibintangan mo, gustong pabaksakin si Kuya Brooks? Yun ba ang hindi pamimersonal? Ang i-brought up ang nakaraang issue na ikasisira namin dahil mali-mali naman ang kanyang kwento? Gusto niya talaga kaming sirain? Hindi ba pamimersonal yun? Tanong ko lang naman po. Minsan kasi dapat tayo maging mapanuri tayo, hindi yung basa-basa na lang nagsasalita. Alamin din muna natin yung mga katotohanan bago tayo mag-judge, bago tayo magsalita ng talagang ikaw ay kumbinsidong-kumbinsido. No, sa the way ng iyong pananalita ay talagang parang sinasabi mo na kami talaga ang advisor ni Kuya Brooks. Again, uulitin ko dun sa live ni Red Noveno kagabi. Paano kung talagang may advisor si Kuya Brooks at hindi kami? Paano kung talagang inuutos yung kay Kuya Brooks at hindi kami ang nag-uutos? Paano kung yun ay talagang way kailangan isagawa? Kailangan na i-execute dahil ito po ay may magandang kalalabasan at kahinatnan. Paano nga po kung ganun po? Sinasabi nyo walang announcement si Kuya Bal, walang official announcement si Kuya Bal at hindi kayo maniniwala. Yun po ang tanong nyo sa amin, di ba? Ilang araw na nakalipas? Wala naman daw sinasabi si Kuya Bal. Ang tanong ko naman po sa inyo, ilang araw na nga po ang nakalipas? 4? 4 na araw? 5 araw na nga ba ang nakalipas? Ilang araw na po ang nakalipas? Ang tanong ko naman po, bakit sa ilang araw na nakalipas na yon ay hindi nagsasalita si Kuya Bal? Bakit hindi niya pinapahinto ang kapatid niya? Brooks, tumigil ka na ng pinagsasabi mo. Kahit ako na inappoint na spokesperson ni Kuya Brooks, na marami ring sinasabi about sa mga rules ni Kuya Brooks. Bakit po hindi ako sinasabihan ni Kuya Bal na, oy Lorny, tumigil ka na. Itigil nyo yung mga pinagsasabi nyo. So yun lang din naman po ang tanong ko. Kung ang tanong nyo ay naghihintay kayo na ilang araw na wala pa ring official announcement si Kuya Bal, ang tanong ko lang din ay bakit ilang araw na nga ang nakalipas na si Kuya Brooks ay talaga namang nagpapakapresidente na at naglalabas na ng kanyang mga rules at may mga bagay-bagay na siyang ini-implement. Ngunit bakit wala po kayong naririnig kay Kuya Bal na itigil nyo yan at wala naman akong sinabing gawin nyo yan? Yun lang naman po itanong ko rin. Hindi nyo rin ba naisip na baka nga si Kuya Brooks ang gustong magma ni Kuya Bal dahil lang advocacy ngayon ni Kuya Brooks ay pagkaisahin ng mga kalingap? Ayaw talaga ni Kuya Brooks kahit noon pa na ang kapwa kalingap ay binabanatan. Yan rules na yan noon hindi na lang nai-implement ngayon, hindi na sinusunod. Kanya-kanyang banat, bawat kalingap binabanatan. Imbis na kayong mga nandito sa loob ng kalingap, mga naturingang reactors defender, ang magiging pacifier at ang babalanse dapat sa mga isyong nagaganap dito sa loob ng kalingap, ay sila pa ngayon ang parang nagsisilbing apoy o sabihin na nating gas, no? Yung merong apoy pero imbis na tumulong na mapacify ang galit ng mga viewers, maging balanse, tulungan na maapula yung apoy at nang wala nang masaktan pa at wala nang mabash pa ng husto ng mga kapwa kalingap, ay binubuhusan pa po ng gasolina. Binubuhusan pa ng gasolina para lalong mag-apoy ang galit ng tao, para lalong mag-apoy ang galit ng mga Danjoynatics. Sabi ko nga, ginawa ng kapital, ginawa ng puhunan ang galit ng mga Danjoynatics para lalo pang magalit
Lalo pang magalit kay Kalingap Dan sa amin sa Team Brooks. Pinagkakitaan na ng gusto. Ngayon, doon sa sinasabi mo, sa sinasabi nyo dyan, no, nung Lola at nitong ni Sangkay, no, na pinagkakakitaan namin dati ang Danjoy, mawalang galang na po, babanggitin ko po ang Danjoy. Pinagkakitaan daw namin. Hinahamon ko kayo, ngayon, kayo, na nagsasabi niyang mga yan, na pinagkakitaan namin ng Danjoy. Hinahamon ko po kayo, magpakitaan po tayo ng YouTube studio natin. Magpakitaan po tayo ng ating YouTube studio, ng revenue natin, kung talagang pinagkakitaan namin ng Danjoy. Tanggapin niyo po sana yung hamon ko. Live sa ating revenue. Hindi screenshot. Kasi napipeki po yan yung screenshot, no? Kaya naman lagyan ng any amount yan. Yung live studio po natin, yung live YouTube studio po natin, no? Ipakita po natin yung ating mga revenue para malaman ng mga viewers kung sino talaga ang kumita. Kasi maraming nang babas sa amin Ginawa daw namin bangko ang dait. Ginawa daw namin pinagkakitaan daw namin dito ang Kalingap. Kaya ngayon, nahamon ko po kayo sa mga nagsasabi niyan kung sino talaga ang kumita. Magpakitaan po tayo ng ating YouTube studio. Hindi po screenshot dapat live. Yung live na YouTube studio natin ay ilabas natin at magpakitaan po tayo ng revenue kung sino po talaga ang kumita sa Danjoy. Yung iba sinasabi marami daw tayong nabudol na sponsor. Nung nakarang araw pa ako naghahamon, lumabas yung mga sponsor na nabudol namin. May lumalabas ba? Sino po yung binudol namin na hinihingian namin? Dumadaan lang po sa amin pero binibigay din po namin. Kinokontak po kami sa Team Brooks, no, lalo na kay Rhea kasi may mga hawak siyang team. Nakikita naman na ibinibigay. Every time may shoot ang Danjoy, ibinibigay naman po. E di sana may nagreklamo na sponsor. Bakit hindi mo binigay yung binigay ko sa'yo? Kung meron man pong nakakarating sa Team Brooks, yun po ay konting pakonsuelo na pinapakain kami. Kaya nga, binansagan nyo kaming Team Mukbangers, di ba? Kasi wala kaming ginagawa sa Team Brooks kundi lumamon ng lumamon. Kasi may nagbibigay sa amin ng 2,000, 1,000. Magmerienda kayo. Magmukbang kayo sa halagang 2,000. Kung nakikita nyo man po, marami kaming kinakain kasi kami po ay nagko-contribution. Kunwari may nagbigay po sa amin 2,000, 1,000, 1,500 pang pizza, 2,000 pang pizza, 2,000 pang merienda. Kasi po dinadagdagan po namin yun. Nag-chip in po kami, dinadagdagan po namin para mas marami kaming ma-order, no, kung kakain kami sa labas. Or kung kakain kami kila Kuya Brooks, dinadagdagan din po namin yun. Katulad nung binigay po ni Ma'am Doll, no, binigay kay Kuya Brooks at kay Red na dinagdagan namin para kami ay mas madagdagan namin yung pambili namin ng pagkain. Katulad nung binigay din sa amin ni Ma'am Eva Jumawid na pinang-dinner namin, dinagdagan din po namin yun. Katulad nung binigay sa amin nila Ma'am Cecil Dubalan ng pang-pizza, nagpapasalamat po kami doon sa mga nagbibigay po sa amin ng pamerienda. Kasi nga, binansagan nyo ang Team Brooks sa Mukbangers, kaya ang mga sponsor nagbibigay ng pangkain. Hindi ng personal na pera para ibulsa namin. Natutuwa sila pag nakikita nila kami na magkakasama kami lahat na kumakain. At doon sa sinasabi mo, no, na may nagsasabi dyan na kasi daw wala daw kami mapuntahan, sabi ni Sangkay. Ginawan pa kami ng kwento, no, yung pagkakatanggal namin sa Kalingap, ay masyadong pinasama. At sinabi pang kami daw ay sinipa sa Rochelle. Hindi ko na ulitin yung kwento na yan kasi na ano ko na yan kahapon sa live ni Red Noveno. Napaliwanag ko na yan. Na kami ay hindi sinipa sa Rochelle. Nagkaroon ng personal na problema yung magkaibigan na si Red Noveno at si Daddy Donut. Kaya kami umalis. Hindi kami sinipa. FYI bakla. Hindi kami sinipa sa Rochelle. In fact, nung naayos yung kanilang hindi pagkakaunawaan, ay okay na okay po kami ngayon. Nakakapunta po kami doon anytime. Malaya po kami nakakapunta doon at masaya po kami pag nagkikita-kita kami. Yun yung sinasabi ni Red Noveno, no? Bakla, na pumunta ka dito at mag-imbestiga ka. Para alam mo yung mga nangyayari dito, hindi puro speculation ka lang. Hindi puro theory ka lang. Dapat alam mo rin talaga yung totoo. Hindi para puro chismis lang yung alam mo na sinasabi mo dyan sa channel mo. Puro chismis, puro gawa-gawa, puro paninira ng kapwa. Ngayon yung sinasabi niya na wala na daw kami mapuntahan. Bakit wala kami mapuntahan?
Nandito kami sa bahay namin, nakatira kami dito sa Dait, may bahay kami dito. Bakit sabi mong wala kami mapuntahan? May sarili kaming bahay dito. Residente na kami ng Dait. May record na kami sa barangay. Kami po ay residente na dito sa Dugungan. May ID na po kami dito. Dito po kami. Taga dito na po kami sa Dait. Doon sa isang lolang naghihimagsik. Na bakit doon nandito kami sa Dait. May bahay po kami dito. Residente na po kami dito. Kami po ay na-census na dito. No, dumaan po kami sa tamang proseso. Bakit nandito kami sa Dait? Ngayon, yung sinasabing with regards naman sa content, no? Wala na daw kami makontent, wala na ang Danjoy, mawalang galang, nabanggit ko ulit ang Danjoy. Bakit daw, kawawa naman daw kami, no? Wala na daw kami mapuntahan. Wala na daw kami matapik. FYI uli, bakla. Ako po ay isang reactor ever since day 1 na naging Kalingap partners kami ni Red Noveno. Since nung batch 1, na nauna pa kami sa'yo. Ako po ay talagang inassign ni Kuya Bal bilang reactor kasi nung una nga po, nung unang punta namin dito, ayaw ni Kuya Bal na magkahalo ang isang Kalingap charity vloggers na mag-asawa. Kaya nga po ako ay na-assign na reactor. And even up to now, ako po ay reactor. Nasa Karepa po ako. Kalingap Reactors Partners. No? So, kahit ano pwede kong reaksyonan. Yun talaga yung trabaho ko. Kung gusto kong mag-reaction kahit kanino, re-reactionan ko yan. Pero hindi ko po ginagawa na mag-reaction ng mag-reaction, lalo na kung wala naman akong re-reactionan na maganda. Hindi naman ako hayok sa views, katulad ng pinapalabas nyo na mga hayok. Mga hayok ang Team Brooks sa views. Gamit na gamit daw. Gamit na gamit kung sino yung dinidikitan namin. Hindi po kami ganun. Di sana nga, ang laki ng kinikita namin sa YouTube namin kung ganun kami. Kasi ako, kung wala naman akong re-reactionan na maganda, na ikaka-promote ng Kalingap na maganda, na ikaka-promote ng mga charity vloggers na nandito sa Dait na maganda, kung wala naman po tayong masasabing maganda, wag na po tayo mag-reaction kasi ang lalabas niyan ay sinisira nyo lang ang mga Kalingap partners. Diba? Mag-reaction ka nga, pero puro paninira naman sa mga kapwa mo Kalingap partners. Bakit pa ako mag-reaction? So, yung imbis na mag-reaction ako, di ba, magka-charity na lang tayo. Kaya nga ako ay sumasama tayo sa mga bawat lakad ng Team Brooks. No, nag-scout, nagcha-charity. No, tayo ay nakaalalay kay Hana sa pagcha-charity niya. Tayo ay nagpapapiding. Hindi man madalas, pero sa abot ng ating mga kaya, nagbibigay tayo ng charity. Mga kababayan po natin dito sa Dait. Pupuntahan namin yung mga barangay na mahihirap. Katulad ngayon, meron kaming bigas. May pabigas si Mami Inday. Kami ngayon ay mamimigay ng bigas. At magpapapiding po tayo. Tandaan nyo po yan. Ini-schedule lang po namin yan. Kasi nga, nung nakaraan, nagkasakit si Kuya Brooks. So, syempre, kailangan nandun si Kuya Brooks. Hindi naman kami pwedeng maglakad na lang, lumakad ng kami-kami lang. Ngayon, ulan po ng ulan dito sa Dait, kaya hindi po matuloy-tuloy yung aming papiding. So, ako, reactor po talaga ako. Reactor, charity vlogger. Kung wala po akong gagawing magandang reaction, no, ay hindi na lang po ako magre-reaction. Kung yung pong reaction ko ay kikita nga ako, pero makakasira naman ako ng kapwa Kalingap partners ko, ay hindi na lang po. No, hindi na lang po. Nagla-live naman po ako. At yung aking live lagi balance. Kung ano lang yung dapat na i-live, sabihin, i-update, yun lamang pong ginagawa natin. Hindi po tayo naninira ng kapwa natin. Nung pumutok yung issue, wala naman kaming ginawa, kundi magsabi lang ng totoo. At yun talaga yung alam namin. Sinabi naman namin, paulit-ulit na lang namin sinasabi. Nabigla din po kami, nagulat din po kami, nagalit din po kami, umiyak din po kami. Hindi dahil sa mawawalan na kami ng content. Hindi sa mawawalan na po kami ng mapagkakakitaan. Minahal po namin silang dalawa. At sa pagtatanggol po namin kay Kalingap Dan, kasi alam naman namin yung totoo talaga. Hindi natin pakikialaman yung personal niyang buhay, labas tayo dyan. Tungkol lang po ito doon sa kanilang naging love team. Marami nang nagsalita, pero hindi nyo pinapakinggan. Sarado yung utak nyo. Paano? Mayroong mga patuloy na naglalabas ng ikasisira ng Team Brooks at ikasisira ni Dan.
Diba? Pwede naman sana na itigil na, nakailang videos na rin naman sila at kumita na rin naman sila ng malaki. Kung hindi pa nagsalita si Kalinga Prab na itigil ang pagre-reaction, no? Especially yung mga negative reactions. Bakit ba talaga pinatigil? Kasi nga naman, bugbog na si Kalingap Dan sa mga bashers dahil sa mga reactions nila. Kami naman, nandito kami, nagkikita-kita kami lagi eh. Pero bakit direct, hindi kami sinasabihan? Kasi alam naman nila na ang reaction naman namin, ang mga live naman namin ay puro pagtatanggol naman talaga kay Kalingap Dan. Dahil alam naman talaga namin yung totoo. Hindi naman kasalanan, no? Kung tayo ay wag maghimasok sa buhay pribado ni Kalingap Dan. Pasensya na, nababanggit ko ulit pangalan ni Kalingap Dan. Yung pong pagkasaway, no? Na pinatigil ni Kalingap Prab ang pag-reaction. Kasi nga po, maraming mga negative reactions na dun mismo sa kanilang comment section ay naging venue, no? Yun na yung naging venue ng mga bashers, no? Yung kanilang mga reactions, yung every video na ginagawa nila against kay Kalingap Dan ay naging venue na ng mga bashers. No, sa comment section nila ay puro bashers na, puro bashers, puro mga personal ng mga atake ang ginagawa. Kaya sabi ko nga naging ano ang napopromote na yung bashing, no? Yung mga videos nila ay promoting bashers na, no? Talagang yun na yung naging base, no? Naging base na ng mga bashers, no? Yun na yung naging venue nila, no? Yung mga reactions video nila ay naging venue ng mga bashers, no? Parang ang nangyari na ay ang inaalagaan na nila ay mga bashers at binabash na ang programa ng Kalingap, ang programa ng mga love team ni Kalingap Rab, ang programa ni Kuya Bal, no? Buong Kalingap na ay binabash na dun. No, may mga comment pa nga doon na pinapatigil na yung love team ni Kalingap Rab. No, pinapatigil na yung mga programa na gustong gawin ni Kuya Bal at ni Kalingap Rab. At pinapaalis na kami sa Kalingap. Gumawa daw kami ng sarili naming community. Marami pong mga bashers doon. Ako ang sinasabi ay direct, no? Direct attack na sa Kalingap. So hindi na healthy. Hindi na healthy yung mga video nila kasi pinamugaran na. Pinagpugadan na, no? Pinagpugadan, no? Yung nagpugad na sa kanilang mga video, yung mga bashers ng Kalingap. Diba? Tapos sasabihin nila, sila ay nasa tama lamang, sila ay reactionan lang naman nila yung nakikita nilang mga mali. Pero para manghikayat na po kayo, no? Ang nangyayari is nanghihikayat na kayo ng mga bashers. Kasi hindi nyo naman sinasabi na, mali na po yung sinasabi nyo, masyado ng below the belt, pati mga inosenteng tao na dadamay na. No? So talagang pinagpugada na ng mga bashers yung kanilang mga video. No? Kung makikita nyo sa comment section ay puro against Kalingap na. No? Pinakialaman na ang programa ni Kuya Bal ni Kalingap Rab. No? Lahat na kinwestiyon na. Tapos parang naging baliktad na po, no guys? Parang naging baliktad na. Ngayon sinasabi din na diversify daw ang mga issue, no? Hindi ba pwedeng sana ay maging tahimik na lang? Maging balanse na tayo para sa ikatatahimik ng buong Kalingap. Ngayon, dinadivert daw sa mga wakwak issue, no? Yung mga issue ay talagang pag wakwak ang pag-uusapan, no? Kapag ang Kalingap ay wawakwakin na, no? May mga nag-a-attempt na dyan, no? Para ikaw ay magtanggol ay kailangan pa ng resibo. No, hindi ba pwedeng instinct na lang natin yun bilang tayo ay mga reactors at defender ng Kalingap ay kung tayo ay may naririnig man dyan na may gustong magwakwak na naman, ay hindi ba po pwedeng instinct na lang natin yun bilang Kalingap reactors at defender ay pagtanggol natin ang Kalingap? Kailangan pa ng resibo? Pag wakwak, kailangan ng resibo. Pero pag Kalingap partners, Kalingap charity vloggers, agad-agad, ang bilis, may reaction ka agad. Negative reaction na ikakabash ng isang Kalingap charity vloggers. Diba ang bilis, no? Kapag hindi, pag Kalingap partners, pag Kalingap charity vloggers, mabilis ang mga reaction. Mabilis na mabilis pa sa alas 4. Pero pag wakwak, kailangan pa ng resibo. No? Kung gustong protektahan ang bakod ng Kalingap para wag mapasok ng mga wakwak, kailangan ng resibo. Ito lang naman ay mga tanong ko lang naman, no? Kasi habang hindi tayo nagsasalita ay masyado ng padami ng padami. Yung nagagalit nga naman sa atin. Bakit sila nagagalit? Kasi may nagpo-fuel nung kanilang sabihin na nating emotions, no? May nagpo-fuel nung kanilang emotions para lalong magalit.
In fact, marami ko nakikitang mga comments na dati ay love na love tayo, no, bilang Team Brooks, mahal na mahal tayo. Hindi ko nababanggitin yung mga pangalan nila kasi talagang naging close sila sa atin, no, nag-PPM pa yung iba. Pero ngayon ay grabe mang batikos sa amin, no? So ngayon, i-clarify ko lang yung issue, guys. Dito lang po tayo sa tama. Hindi po tayo nagpapaawa, pero dito tayo sa tama. Ang gusto ko lang bigyan ng clarification talaga dito yung sinasabi ni Sangkay, no, na tayo daw ang advisor. Natatawa ako, paano pag nalaman mo kung sino talaga yung totoong advisor ni Kuya Brooks? Ano kaya ang gagawin mo, Sangkay? Ako bilang pagwawakas, ang tanging hiling ko lang, total nandito pa rin naman kayo sa loob ng Kalingap. Under pa rin tayo lahat ni Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at Ate Edna Vlogs bilang ina ng Kalingap. Magbigay respeto po tayo. Magbigay respeto po tayo sa ama ng Kalingap. Okay lang sana kung balanse ang ginagawang reactions. Hindi ikakabash ng isang Kalingap partners, isang Kalingap charity vloggers na wala namang gustong gawin is kundi tumulong. Wag na nga kami, Team Brooks. Sabi nga ni Sangkay, sino ba naman kami? Sino ba naman nga talaga kami? Diba? Sino ba talaga kami? Wala. Sa paningin mo, tae kami, diba? Pero nandito kami sa Dait kasi ito po ang aming tahanan. May bahay na po kami dito, residente na po kami dito. Kung tingin nyo wala kaming nagagawa dito sa Dait, ay paniwalain nyo po yung sarili nyo. Pero sa mata ni Kuya Bal, sa mata ni Kalingap Rab, sa mata ni Ate Edna, nandito po kami para tumulong. Nakikita nyo naman po kami. Every time na may event, ang Kalingap, every time may ribbon cutting, every time na may mission si Kuya Bal, nandyan po kami. Si Kuya Brooks, si Red Noveno, laging kasama sa mga misyon. Hindi po biro yung pagmimisyon ni Kuya Bal. Pumupunta-punta sa mga iba't ibang lugar. Katulad ngayong darating na July, magmimisyon sila sa Davao. Yung bumiyahe ka lang, magmaneho ka ng 3 araw, hindi po basta-basta yun. Yung misyon ng Kalingap, especially ni Kuya Bal, napupunta sa mga iba't ibang lugar para makatulong. Napaka-nobel po nun, huwag nyo pong sirain. Yung mga humanitarian work ng Kalingap na hindi nyo na nakikita, dahil masyado na po kayong nabubulagan sa mga paninirang ginagawa sa amin, ay nakakalungkot isipin na ang binuong programa ni Kuya Bal, foundation na binuo niya, asosasyon na binuo niya, ay napupulaan ngayon ng napakaraming viewers. Kasi nga naman, masyado na silang na-brainwash ng mga ilan nating kasamahan na puro ang ginagawa ay puro negative reactions. Nakakatuwa lang isipin na nandito kayo sa loob ng Kalingap, pero bakit ang nakikita lang ay puro mali? Hindi nga actually mali eh. Ginagawa lang mali. Masyadong minamagnify, no? Masyadong minamagnify yung katiting na dapat ay kayang-kayang ayusin, pero masyadong minamagnify yung tinutwist nga nila kasi nga gusto nila na magalit pa lalo ang mga viewers. Again, sinabi ko nga, no? Parang mas lalong binubuhusan, no? Pinu-fuel pa lalo yung galit imbes na i-pacify. Diba? Yun lang naman, no? Imbes na maging pacifier ka, maging balanse tayo, para sa ganun ay manahimik o tumahimik ang ating community. Kasi kung tutuusin, puro lang naman theory eh, sinasabi nila eh, lalo na si Sangkay. Puro haka-haka, kuro-kuro lang, no? Kung sa Tagalog yung theory niya. No, theory in English, haka-haka, kutob lang niya, opinion lang niya. Sabi ko nga, speculations. Wala naman siyang hard evidence. Lahat ng sinasabi nila, no, kahit si Lola, puro lang galit yung lumalabas sa bibig. Puro galit yung lumalabas sa damdamin niya. Puro galit. Mali-mali na yung kwento. Kasi nga, namumutawi siya ng galit. Kasi pag galit ka, negative ka agad yung impact nun eh. Pag galit ka, diba? Kaya nga, yun, si Red Noveno nagalit. Medyo hindi nakapagsalita ng hindi maganda dahil nagalit siya. Pero nakontain naman niya yung sarili niya. Kaya nga, yung ano, sabi ko, panoorin niyo po sana yung nung ako na yung nagsasalita. Kung paano ko po pinaliwanag ng maayos. And again, doon sa mga nagagalit po sa akin about sa season 2. Kinausap ko po dyan si Dan. Tinanong ko po talaga siya kung totoo bang may season 2. At ang sabi niya, hindi daw po totoo. Sabi ko, kasi di ba nabanggit nga ni Kalingap Rab? Sabi niya, hindi, nagjo-joke lang yun. Kahit naman si Kuya Bal, di ba? Binabanggit niya yung season 2. Yun, no, yun na lang po. Doon hanggang dito na lang po guys. At again, ulitin ko po,
Hindi po tayo mga taong perpekto dito, hindi po kami nagmamarunong-marunungan, hindi po kami nagbibidabidahan, at lalong hindi po kami masamang tao. Doon sa mga nagsasabi na sinungaling kami, preference nyo po yan, kung yan po yung tingin nyo sa amin. Pero kami, sa kaloob-looban po ng aming puso, wala po kaming nilokong tao, wala po kaming binudol na sponsor, hindi po namin pinagkakitaan ng Danjoy. Kaya mga hinahamon ko dyan, maglabasan tayo ng YouTube studio kung sino talaga ang kumita ng malaki. Hindi kami nagsisinungaling dito. Si Red Noveno, 3 buwan na hindi kumikita, hindi nakakasweldo sa YouTube. Kami po, ang liit lang po ng kinikita namin, baka lang 1/4 lang ng kinikita nyo. Para sabihin yung ginawa namin bangko ang dait. Kung ano man meron po kami ngayon, itong bahay na to, wala pong sponsor to. Kung may mga sasakyan man po kami ngayon, hindi po namin kinita sa YouTube yun. Noon pa, bago kami nag-YouTube, may sasakyan na kami. Hard-earned money namin yun, yung sinasabi ko. Bago pa kami nag-YouTube channel, may sasakyan na kami. Kinita namin yun sa pagtatrabaho namin before. Kaya yung mga nanghusga sa amin na mukha daw kaming mga pera, lumabas po. Lumabas po dyan yung pinirahan namin. Maraming salamat po. Again, magpapasalamat po kami doon sa mga nagpapakain po sa amin. Natutuwa sa pagmumukbang namin at patuloy po kaming ini-sponsoran ng pagkain, pang pizza. Thank you so much po. Malaking bagay po sa amin yun. Hindi naman po kami nagugutuman, pero thank you so much po sa natutuwa sa pagmumukbang namin. Na yung simpleng pagkain po namin ay ang tawag na nila ay pagmumukbang. Kung yan po ang kaliligayan nyo, salamat po. Dahil kahit papano ay kayo po ay natutuwa sa pagmumukbang namin. Kung merong naaasar, wala na po kami magagawa doon kung naaasar kayo sa pagmumukbang namin. Hindi naman po namin kailangan gutumin yung sarili namin para ikatuwa nyo. No, mas matutuwa po kami doon sa mga natutuwa kung nagkakainan po kami ng sabay-sabay. Yun naman po ay simpleng dinner lang, simpleng lunch lang. Pero yun nga, dahil galit sila sa amin, pinapalabas nila ang sama-sama. Ang sama-sama pag nagkakainan ng Team Brooks. Lagi may negative impact na kasama. Bawat kilos, bawat galaw namin, laging may negative connotation silang pinapalabas. So wala na tayong magagawa doon, guys, kung ganun talaga sila sa amin. Basta kami, wala kaming sinisiraan. Kami ay sumusunod lamang sa utos, at yung nga yung kinagalit nila sa amin, kasi loyal tayo sa Kalingap. Sumusunod tayo kay Kalingap Rab, sumusunod tayo kay Kuya Bal. Kaya nagagalit sila sa amin. Pero okay lang po yun. Basta kami, wala kaming tinatapakang tao. So again, salamat guys. Thank you so much sa panunood at pakikinig po ng aking matagal ng kinimkim na saloobin. No, napakatagal ko na pong kinimkim na saloobin po ito. Salamat po sa mga naniniwala pa rin. Marami pa rin pa naman pong naniniwala. Sa mga patuloy na nagmamahal sa Team Brooks, sa Team Kalingap, no, since day 1 nandyan sila, yung mga talagang solid Kalingap. Nakikita naman namin sila nung nandyan pa rin at sumusuporta. Thank you so much po. Maraming pong salamat. Dahil hindi naman po tayo mga abusadong tao sa katulad ng mga pinapalabas nila. No, na kami ay napakasamang tao namin. So, marami pa rin naman pong naniniwala. Yun lang naman po yung importante. Na kami po ay may naniniwala pa rin po sa amin. Hindi man po masyadong marami. No? Pero okay pa rin po yun. Doon pa rin naman po yun. Doon pa rin kami mag-uumpisa uli. No, kung kami po ngayon ay nadapa at pilit na bumabangon kahit may mga sumisipa sa amin dyan, no? Tumatadyak sa amin dyan, pilit pa rin kaming talagang binabaksak ng gusto. Okay lang po sa amin yan, wala po tayong magagawa. Darating naman po ang panahon, no? Na tayo naman din po ay sa tulong ng ating Ama sa taas ay malalaman din naman nila ang katotohanan. Hindi naman tayo masamang tao. So God bless everyone. Maraming salamat sa mga concern po, mga nagpi-PM sa atin na mga concern na tao. Thank you so much po. Siyempre kay Tita Emmy, thank you so much. Kay Tita Miles, Sis Tess Orbita, thank you so much. Kay Ma'am Evelyn Garcia, kay Sis Aida Ramos. Sa lahat po no na sumusuport at nagmamahal pa rin at concern talaga sila sa atin na talagang nagpa-private message pa sila. Kay DJ Maricel, siyempre DJ Maricel channel na no na talagang grabe no, unwavering talaga yung support niya no kay Kalingap Dan and sa Team Brooks. Thank you so much sa inyong lahat. At sa mga yung nga po no na naging matigas na ang puso sa Team Brooks ay okay lang po 'yan. No, yung mga dating nagmamahal sa atin ay ngayon ay puro hate yung natatanggap nating komento, okay lang po yan. Hindi po namin kayo dinidelete, hindi po namin kayo binablock,
Hindi po. Dahil kilala naman po namin kayo at nakasama po namin kayo ng 11 months at mahal pa rin namin kayo. Kahit na binabash nyo po kami, okay lang po yan. Wala po tayong masasabi dyan dahil naintindihan po namin ang nararamdaman nyo po. Ang tanging panalangin ko na lang po ngayon ay dumating po yung panahon na maintindihan nyo rin po kami. No? Maghilom kung ano man po yung sugat na naidulot namin sa inyo, ay sana po ay maghilom at muli no, na maintindihan nyo po yung sitwasyon namin. Katulad ng sabi nga ni Rhea sa live niya nung nakarang araw, trabaho lang po, walang personalan. No? Huwag nyo po kami masyadong personalin. Kami lang naman po dito sa Dait ay nagtatrabaho lang din. At inaayos din naman namin yung trabaho namin. Bilang nakiki-community lang naman tayo sa Kalingap, sumusunod po tayo sa rules. Sumusunod po tayo sa programa ni Kuya Bal. Sumusunod po tayo sa bawat inuutos po sa atin ng ating founder. Hindi po kami nagmamagaling dito. Hindi po kami nagsisinungaling dito. Hindi po kami nagtatago ng katotohanan dito. Followers lang po kami. Followers lang po kami. Again, uulitin ko doon sa nagsabi sa amin ng sino nga ba kami. Sino nga ba kami? Followers lang kami. Good followers lang kami. So again, thank you so much. God bless everyone.